Mukha ka bang pera? May mukha ka bang ihaharap kung ang pag-uusapan pera? Oo? Sa Pwes, to. pera sa'yo ang laban na ito. May itatanong lang po kaming mga trivia. Kapag nasagot, mapapasayo ang pera. Knows nyo ba kung sino ang makakasama nating sumugod? Si Donita knows. Dahil pera sa'yo ang laban na to. Okay, Tay? Okay. Okay, ang tanong, anong hayop po ang makikita nyo dito sa lumang 10 piso? 5 segundo, go! Ibon. Ibon! Ibon daw po. Dahil nakita niya may puno, baka may ibon. Ibon! Ako, ibong bang may layang lumipad? Ang tamang sagot ay pusa. Pusa daw ang nasa lumang 10 piso. Tinanong namin ang mga taga-Malolos sa Bulacan kung alam ba nila kung nasaan ang Dimanoy pusa sa 10 piso. Ang 10 pisong ito, in-issue taong 1985. Dati, si Apolinario Mabini ang makikita lang rito. Hanggang noong 1997, nadagdag si Gat Andres Bonifacio. Pero nung tinanong namin ang BSP o ang Bangko Sentral ng Pilipinas, nilinaw nila wala raw pusa sa ibabaw ng Baraswain Church. What? Architectural design lang daw ito. Wala pong pusa. Kaya hindi totoong may pusa doon sa tuktok ng Baraswain Church. It's not true. It's just an architectural design na mukhang pusa pag tiningnan. Simulan na nating pataasin ang premyo. 50 pesos. Sa likod nito, matatagpuan ang pinakamalaking lawa at pinakamaliit na bulkan sa bansa, ang Bulkang Taal. Mapapansing meron din ditong nakaimprentang isda. Ang tanong, anong isda ito na itinuturing na pinakamalasang isda raw sa Pilipinas? Letter A, bangus, B, tawilis, o C, maliputo. Letter A? Letter A na lang. Letter C, maliputo. C, maliputo. C, maliputo. Ang tamang sagot, maliputo. Ang maliputo ay isang uri ng talakitok na matatagpuan lamang sa tubig tabang ng Taal Lake. Kumpara sa normal na talakitok ng dagat, mas mataba ito. Kulay gray, karaniwang nahuhuli tuwing Mayo hanggang Agosto. Sagana sa Maliputo, ang bayan ng San Nicolas sa Batangas. Yan po ang aming pinaka-natatanging icon na kung saan ay dito nakikilala ang aming bayan sa pagiging magkaroon ng maliputo. Si Nanay Corazon na lang daw ang nagtitinda ng maliputo sa kanilang lugar. May kamahalan kasi, 600 pesos kada kilo. Ginto! Kaya hindi basta-basta inilalatag sa palengke. Kailangang hingin ng interesado o naghahanap. Sa pagtitinda ng maliputo, napagtapos ni Nanay Corazon ang lahat ng kanyang mga anak sa kolehiyo. Bakit kaya siya mahal? Ay, kasi masarap yan eh. Ako ay pinakakain ng aking mga anak kung saan restaurant. Hindi ako nakakatikim ng lasa ng sabaw ng maliputo. Para mas exciting, gawin na nating 100 pesos ang premyo. Ang 100 peso question, buuin ang pangalan na nakaimprenta sa perang ito. Gloria Macapagal, Gloria Macapagal Arroyo. Gloria Macapagal Arroyo. Gloria Macapagal Arroyo. Marahil nagtataka kayo kung bakit mali ang sagot. Ang hawak kasi naming pera, collector's item. Noong 2005 kasi, kontrobersyal na nagkaroon ng typographical error sa pag-imprenta ng pera. Imbes na Arroyo ang na-print, Arrovo. Kaya ang tamang sagot, Arrovo. Legal tender naman yun. Hindi naman natin dinemonetize yun. Hindi naman natin tinanggalan ng value. So, during the time, yung Arrovo na yon, kung ano ang face value niya, yun din ang kanyang value. Dahil sa Arrovo Bill, nagkaroon tuloy ng interes ang mga kolektor. Kagaya ni Briznev na sinabihan noon ang kanyang kaibigang bank teller na meron silang bundle ng Arrovo Bill. Binili niya agad ito sa halagang 10,000 pesos. Yung same day na yon na nakuha ko sa bank,
yung one bundle, tinawagan ko rin yung mga relatives ko na, and friends ko na interested. And less than a week, nangalahati na yung Arobo bills. O eto na, pangmalakasan na talaga. Ang susunod nating prize, 500 pesos. May nakita ako dito isang magandang binibini. Binibini, labas muna po kayo, inay. Makikita ka sa telebisyon. Pero kailangan masagot mo ang aking katanungan. Ano po yun? Ang tanong ko, ilan lahat ang wala mong ngipin? So ito po ang tanong ko, ate. Ano yung tsura ng 500? Yan. Huwag kang hingiti. Hindi, isa lang. Yan. Yan po ang itsura ng taong may sakit ang ngipin. Pag ito ang 500, nako, wala talagang value yun. Ang tanong, anong gadget ang makikita mo sa lumang 500 piso? Camera! Camera ang sagot niya. Nako, ate. Ay, sa'yo tong 500. Tama! Yeah! Mabuhay! Mabuhay! Sa likod ng 500 piso, makikitang tila ba nagsusulat ang batang si Ninoy Aquino. Kumakatawan sa mga panahong journalist pa siya ng The Manila Times. Sa kanyang kaliwang kamay, hawak-hawak niya ang Rolleiflex camera. Dito sa Galeria Taal o ang Camera Museum na ito sa Taal, Batangas, makikita pa ang kaparehong model na Rolleiflex twin lens camera. Siya talaga yung paboritong gamitin ng mga journalists kasi nga yung mga features niya is applicable sa mga gawain nila. Hindi siya yung usual na film natin na napakaliit na gano'n. This is 6x6 and meron siyang 120 shots. Yung pinaka-shutter mo, ikutin mo lang yan. Ayan. And then, narinig niyo yung click. Itodo na natin to. Maglalaban-laban para sa 1,000 piso ang mga narito sa Abad Santos Station ng LRT. Simple lang ang tanong. Bukod kay Josefa Llanes Escoda at Vicente Lim, sino ang isa pang makikita sa 1,000 peso bill? Umpisa na ngayon. Jose Abad Santos? Paano mo nalaman or sa tingin mo tama ba ang sagot mo? Di ko sure. Hindi ka sigurado. Ang sagot niya ay Jose Abad Santos. Naku, sayang. Sayang naman. Kasi di ba pupunta sa akin to dahil sa'yo. Tama ka! Jose Abad Santos! Mabuhay! Pero maliban sa pagiging pangalan ng istasyon ng LRT, sino nga ba si Jose Abad Santos? Siya lang naman ang ikalimang Chief Justice ng Korte Suprema ng Pilipinas. Naging acting president siya ng Commonwealth of the Philippines noong World War II matapos ma-exile sa Amerika si President Manuel L. Quezon. Si Abad Santos, isa sa may tinuturing na martir ng World War II. Sa susunod na humawak ka ng pera, bago gastusin, titigan naman muna. Lalo pat may ikukwento ito tungkol sa ating kultura at kasaysayan. Hindi pera-pera lang yan.